Oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas po ang alas 2 na ang hapon. Maiinit na istorya aming ihahatid. Pinaka-latest na istorya aming dala-dala. Kasama ang buong puwersa ng DZRH News. Para sa Desisyon 2025, a DZRH Special Coverage. Magandang hapon sa pagpapatuloy po ng Desisyon 2025. Ako po Sherwin Bata Alfaro kasama ang mga nagagandahang DJ natin from Love Radio and Yes FM, si Rocky Terra. Magandang hapon. Magandang hapon. At si DJ Sexy Megan. Magandang hapon, DJ Sexy Megan. Magandang hapon, Sherwin. Ito, unahin na natin to. Nasa linya na natin ang tagapagsalita ng Commission on Elections, si Attorney John Rex Laudianco, dahil maraming mga lugar sa Mindanao ang nagambala ng kaguluhan kanina at may ilang lugar pa rin na hindi pa nagsisimula ang botohan. Lalo dyan sa may Dato Odin Sinsuat. Magandang hapon, Attorney Rex Laudianco. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon po at magandang hapon po sa lahat ng ating taga-subaybay. Sir, anong nangyayari ngayon sa Mindanao at bakit hindi pa rin nagsisimula ang botohan dyan sa may Dato Odin Sinsuat? Tama po, dahil katatapos pa lang po mag-deploy. Ang balita po namin dun sa malalapit na paaralan po ay nagsisimula na po silang maghanda para buksan po yung ating botohan. Dahil nga po nagkaroon po ng pagmamas ng tao, hinarang po ang paglabas ng ating electoral boards na dala-dala sana yung mga balota, yung mga ACM doon sa Municipal Hall ng Dato Odin Sinsuat. Kinailangan po ng COMELEC na umaksyon at humingi ng tulong sa Philippine Marines para nga po maisagawa yung paglabas nila. Ang naging resolution po dito, kinausap po sa tulong po ng Philippine Marines yung mga tao na nakaamas at nagpapasalamat naman po kami dahil mapayapa po sila nag-disperse at dahil po doon naihatid na po unti-unti ng ating Philippine Marines ang mga tao ng mga electoral boards doon sa 34 barangays na nagkakaroon po ng 34 na mga voting centers po. At inaasahan po natin sa loob ng ilang minuto magsisimula na po sila. Sir, as we speak, magsisimula pa lang ang eleksyon dyan sa Dato Odin Sinsuat at magkakaroon po ba ng extension? Lalampas ba ang botohan hanggang alas 7 ng gabi mamaya? Titignan po natin. Ganito po lagi ang rule ng COMELEC pagdating po sa extension ng voting hours. Pagtungtong ba ng alas 7 ng gabi, gaano kataas na ang porsyento na nakaboto? Doon ba sa 30-meter radius ay meron pang mga nakapila? Baka naman po mataas na ang porsyento ng bumoto at wala ng katao-tao at wala na nakapila, baka po sa pagkakataong yun hindi na kinakailangan. Ngunit kung makikita po na at ma-assess ng ating local officers po doon na kinakailangan pa dahil marami pang hindi nakakaboto, nasa kapangyarihan naman po ng COMELEC na mag-extend po ng voting hours. And Attorney Laudianco, ano po yung garansya natin sa mga taga-Dato Odin Sinsuat na magiging maayos na itong kanilang pagboto pagpunta sa kanilang mga presinto ngayong hapon? Ito naman po ang naipakita ng COMELEC na talagang magsasagawa po tayo ng halalan. Kanina po sinubukan tayong harangin, ngunit dahil ayaw din naman po natin na magkaroon ng karahasan at sakitan. Pinahintulutan po natin ang maayos na pakikipagdialogo ng ating mga security forces dun sa mga tao na nakisama naman po pinahintulutan. At kahit ano po mangyari ay pabobotohin namin kayo. Sabi nga po namin, bukod sa extension of voting hours, kung kinakailangan po, sabi, nasa kapangyarihan din po naman po ng COMELEC kung maraming madidecentralize na mag-declare ng failure of elections. But that's the last option. Ang importante po dyan, whether extension of voting hours or declaration ng failure of elections para makapagsagawa ng special elections o karugtong ng eleksyon nito, ang pagpapaboto sa ating mga kababayan ang pinakamahalagang bahagi ng halalang ito. And Attorney, gaano po kataas yung porsyento na magkakaroon po ng failure of election dito sa Dato Odin Sinsuat? Ay mababa na po, given na po na nandun na ang ating mga electoral boards. Sinisimulan na po nila ang proseso. So kami po ay naniniwala, wala na po sa equation ang failure of elections. Tuloy na po ang ating botohan. At the most po, kung sakali man, kailangan lang natin mag-extend ng voting hours, masigurong makakaboto ang ating mga kababayan. Sir, sunod-sunod yung insidente kanina ng mga putok ng baril na narinig dyan sa Lanao del Sur, sa Abra. May mga report na po bang pumapasok sa COMELEC about election violence? Ganito po, lahat po na nangyari mula sa Silay City, dyan po sa Lanao del Sur at sa ibang parte pa ng lugar ay undergoing investigation po ng ating mga PNP at ng ating AFP. Ang maganda lamang po, sabi nga namin, walang naganap within the immediate vicinity ng mga voting center. So hindi po kagad namin maikonekta, hindi rin po maikonekta ng investigative services natin kung talagang halalan. Basta po ito ang mahalaga nangyari. May naganap na pangyayari po na yan, agad-agad nirespondihan ng ating pulis. Sinaghahabol at tinutugis na yung mga suspects na na-identify nila. At
hindi po naka-apekto doon sa general conduct ng election sa lugar. Attorney Rex Laudianco, meron pa ho ba kayong mga huling habilin sa ating mga botante dahil mula ngayon 4 o 5 oras na lamang magsasara na yung ating mga voting precinct? Sa ating mga kababayan po, nakikiusap po kami. Ang pagboto po ay karapatan nyo. Pinaglalaban po yan ang ating mga ninuno mula noon hanggang ngayon. Kaya po wag sayangin ang pagkakataon magluklok ng mga tamang pinuno sa pamahalaan. Pinaglalaban po ito ng COMELEC. Kaya sana po hiling namin, bumoto na wag maaga na po ngayon. Wag na po natin hintayin yung last hour na baka mamaya po dumating alas 7, hindi kayo nasa pila. Ayon sa batas po natin, hindi na po kayo makakasama dahil yun lamang nasa pila pagtungtong ng alas 7 ang pagbobotohin namin kahit lumampas pa. So muli po, atin po magsuri sa pagboto, magkaroon ng tamang impormasyon, huwag kagad maniwala sa mga fake news na lumalabas. Puntahan ang COMELEC website po para malaman natin ang totoong impormasyon. Attorney, isa na lang po, dahil kaninang umaga naging viral yung video na nakunan sa isang presinto dyan sa Abra na yung mga poll watcher tumutulong sa mga elderly na mag-shade ng kanilang mga balota. Tama po ba ito at ano po ang resolusyon ng COMELEC tungkol dito? Una po sa lahat, hindi po bawal. Talaga po yung ating mga persons with disability, senior citizens na nangangailangan ng asistor, pwedeng kumuha ng asistor. Sila po lamang ang makapagsasabi kung sino nilang gustong tumulong sa kanila. Depende po yan sa trust and confidence. Meron lang po tayong rule. Kung hindi po electoral boards ang tutulong, whether watcher yan, kasamahan sa bahay, kapitbahay, kailangan sila i-registered voter. Tandaan po natin, lahat ng watcher registered voter. Kaya nga po sila magkakabarangay, magkakilala sila. Ikalawa, dapat po magsasabi mismo yung botante na itong tao na to gusto niya tumulong sa kanya. Ino-note yan sa minutes, papipirmahin siya, pasusulatin pati yung tutulong. At yan po ay gagawin sa harapan ng electoral board at sa harapan po ng mga watchers. Ito po ay in plain view at nadidinig ng lahat. At ang huli po, pagka po private person ang tutulong, whether yan watcher o kung sino pa, hanggang 3 beses lang po siya tutulong. Hindi katulad, pag hihingi ka ng tulong sa electoral board, sa ating mga teachers, wala pong limit yan. Kaya po nila at pinapahintulutan sila ng batas na tumulong. So ang tanong lang po namin, bawal ba tumulong ang watcher? Hindi naman po kaagad-agad. Kaya lang po may nakikita kami conflict. Paano dapat ba binabantayan mo? Paano ka nakapagbabantay? Ginagampanan yung tungkulin mo kung meron kang tinutulungan na bumoto. So yun po naman hindi makaka-apekto sa halalan, hindi makaka-apekto sa legalidad, ngunit makaka-apekto po doon sa kanyang sinumpaan tungkulin, doon sa kanyang binabantayan na kandidato po. Ako maraming salamat po, Attorney Rex Laudianco. Alam namin na napaka-importante ng oras sa inyo at napakaraming tumatawag din at humihingi ng mga paglilinaw sa inyo sa mga oras na to. Mabuhay po at maraming salamat po. Desisyon 2025. Ang ating po napakinggan si Attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Andun, nagkaroon na ng mga paglilinaw kanina. Ang dami mga viral video na bumaba sa Facebook na tungkol dun sa mga shooting incident na may mga dinig na mga putok dyan sa Lanao del Sur. Yung pala yung mga yon ay warning shot mula sa mga otoridad dahil nga nagkakagulo dun sa mga presinto. So para mapacify yung mga tao, umaksyon yung Philippine National Police at yung Armed Forces of the Philippines para kontrolin yung sitwasyon dyan sa lugar. Pero ito muna, meron na naman tayong isang malaking Flash Report. Flash Report! merong pakibasa nga, Rocky. Ayan, meron tayong flash report. Ayan, 5 automated na counting machine sa Nemesio Yabut Senior High School sa Makati nagkakaaberya. Isa kinakailangang palitan. Balita mo yan, RH number 15, Giselle Ricaport. Sherwin, 5 automated counting machine yung nagkaroon ng aberya dito sa Nemesio Yabut Senior High School sa Makati City na yung desisyon 2025. Kinumpirma sa DZRH ni Edwin Salviejo, yung school principal ng Nemesio Yabut Senior High School, na isa yung mga yan yung kinakailangan pang palitan. 1:30 ng hapon nang magkaroon ng aberya yung mga ACM at yung isa nga yung hindi na tinatanggap yung mga isinusubong balota at hindi na rin kinakaya na makapag-imprenta pa ng voter's receipt. Inirekomenda raw ng DESO technical support na palitan na yung ACM na yan dahil hindi na yan madaan sa troubleshooting. Meron kasing 3 level ng aberya na tinutukoy yung Commission on Election dito sa mga ECM. Kapag level 1 daw,
kaya pang idaan yan sa troubleshooting ng technical support. Habang kapag level 2 naman, itatawag na sa IT expert ng COMELEC. Kapag level 3 naman, ay kinakailangan na ng tulong doon sa service provider ng komisyon. Ngayon, hindi pa rin daw dumarating yung kapalitan na ACM ng nasira na yan o hindi na tumatanggap ng balota na ACM dito sa Nemesio Yabut Senior High School dahil nasa level 1 pa rin daw yung kanilang request para mapalitan yan doon sa tanggapan ng local COMELEC. Yung mga apektadong mga botante na pawang taga doon sa barangay Pinagkaisahan ay inabisuhan sila na pwede naman na bumoto na sila, iwanan nila yung kanilang mga balota doon sa mga miyembro ng electoral board. Pero meron naman daw o pwede rin naman daw na bumalik na lang din kung ayaw nilang ipaubaya doon sa mga miyembro ng EB yung kanilang mga balota. Sa ngayon, merong mga mangilan-ngilan ng mga botante na nag-iiwan ng kanilang mga balota dito sa isang presinto ng Nemesio Yabut Senior High School at ipinaubaya na nga lang sa mga electoral board Giselle. pagsusubo ng kanilang balota doon sa ACM kapag dumating. Sa ngayon wala pang kasiguruhan, wala pang binibigay sa atin maski kung anong oras eksakto darating yung kapalitan nitong ACM na kinailangan Giselle? palitan. Giselle, matanong ko lang ito ba'y pinapayagan ng Commission on Election at ng Electoral Board na iwanan sa kanila yung mga balota na hindi pa kinakain ng ACM? Ang sabi ng principal nitong Nemesio Yabut Senior High School na si Sir Edwin Salvieo, pwede naman daw yan, pinapayagan yan bilang ang mga ngalaga nga ay yung mga miyembro ng electoral board. Bagamat meron na mangilan-ngilan na nag-iiwan ng kanilang balota doon sa apektado na presinto, nagdesisyon yung karamihan ng mga botante na bumalik na lang mamaya kung kailan o kapag napalitan na yung pinalitan na ACM. Bukod dyan siya sa 5 ACM na nagkaroon ng aberya sa Nemesio Yabut Senior High School at yung isa nga na kinailangan palitan. Doon naman sa Nemesio Elementary School, itong magkasama lang din kasi ito dito sa elementary school naman ng Nemesio, 2 na automated counting machine yung nagkaroon ng aberya. Ang binabanggit naman ng principal dito ay minor naman lang daw yung naging problema niyan at kinain lang yung isinusubong balota. Pero kahit na ganyan, ang naging siste kanina ay wala naman daw na apektuhan ng mga balota. Hindi kinailangan na palitan yung mga isinubong balota ng 2 botante dahil hindi daw nasira yung balota na mga yon. Para sa Desisyon 2025, ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Desisyon 2025. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, meron na naman tayong Flash Report. Flash Report. BJ Megan, ikaw naman tumawag. Eto, tingnan natin. Merong 4 na umano'y flying voters ang inaresto ng mga watchers sa Pinyahan Elementary School. Ibalita mo yan, RH5, Val Gonzalez. Naka-ready na. Hello, Val? Nandito ngayon sa pinaka-covered court ng Pinyahan Elementary School dito sa District 4 ng lungsod ng Quezon. 4 na mga flying voters ang di manay nahuli dito sa lugar mismo na ito. Kaninang una kong pinuntahan yung mga kagawad ng PPCRB, ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting, at kinumpirma nito na kanina nagkaroon ng komosyon dito sa lugar mismo kung saan sinasagawa yung botohan dito sa Barangay Pinyahan Elementary School. Marami pang mga hindi nakaboboto, marami pang mga nakapila doon sa iba't ibang mga polling precinct dito sa eskwela na ito. At kanina may mga pulis na pumunta rito. Yung ilan doon sa mga residente, kayo poll watcher. Opo. Pakikwento nga, ano yung nahuli dito kanina? Nakahuli po kami ng flying voters galing po ng... Saan galing yun? Nabaliches po. Tapos, ang nangyari po kasi,
Nagtaka po kami kasi lugar po namin yun pero hindi po namin siya kilala. Lugar ninyo Yung mismong street po. na ginagamit na di umano yung address nila rito. Opo. Okay. Tapos ang sinasabi po kasi, yung mismong bahay po namin. Lugar po namin. Yung bahay ninyong sinasabi ng flying voter na bahay niya. Opo, ayun Kung po. saan siya nakatira. Opo. Okay. So, alam ninyo. Opo. Ano yung nangyari? Ang nangyari po, nahuli po namin siya, pinalabas po agad namin siya. Kasi ang nagpapasok po sa kanya, ang nakapagpapasok po sa kanya, barangay po, tauhan po ng barangay ng Pinyahan. Tapos, nung pinapasok po siya, hindi po siya hinanapan ng ID or kahit ano. Hindi hinanapan ng ID. Pero Bal, di ba merong litrato doon sa voters information sheet Tapos, na hawak ng po niya, wala po siyang mapakitang ID sa amin. Walang may pakita nga. Opo, wala pong mapakitang ID. Ang sabi niya po, kukunin niya raw po sa pinsan niya. Okay. Nung bumaba po kami, ang sabi niya po, dyan lang. Nung sinusundan po namin siya, rumekta po siya sa bahay ng kapitan po mismo. Chairman dito. Opo, dito po. Okay. Anong gagawin niya ron? Doon daw po niya kukunin yung ID niya. Nung malapit na po kami, hinarang po kami ng chairman ng lugar na to. Hinarang po kami ng kapitan, tapos ng mga tauhan po ng kapitan. Ilan yung pinag-uusapan nating di umano ayon sa inyo yung mga flying voters? 4 po. 4 po. Tapos hinarang po kami, wala po kaming kasi nung nandun na po kami, sabi po, nanggugulo raw po. Taga saan sila? Yung apat na yon na yung isa doon ay gumagamit doon sa address niyo mismo. Montalban tsaka Novaliches po. Montalban tsaka Novaliches. Opo. Nasaan na ngayon yung mga tao na yon? Nandun po sa lugar po ng kapitan. May mga pulis ng may hawak doon. Ay, wala po. Tinago po ng kapitan. Yan yung medyo akusasyon na nandito. I-verify natin yan na Sherwin, yung impormasyon na yan. Val. Sherwin. Bal, kasi di ba sa pagpunta mo sa inyong presinto, meron na doon mga nakapaskil na pangalan at litrato ng mga botante na maaring pumasok at bumoto doon sa naturang presinto. Correct, oo. So kiniklaim nila na itong mga to ay nagpapanggap na gamit yung naturang address, pero yung kanilang mga pangalan at kanilang litrato ay wala doon sa voters information sheet na nasa harapan o nasa pintuan ng kada presinto. Kung tatanungin natin dito, yung bang pangalan ng mga sinasabi ninyong mga botante na hindi naman residente ay nakapaskil dun sa board mismo kung saan yung polling precinct, nandun yung pangalan nila? Wala po kaming masabi kasi wala pong pinakitang ID at all. Yung pangalan nila. Wala po. Wala din yung pangalan. Wala po. Wala po talaga. So, eto may pinapakita rito ID po ng isa. na ID ng isa. Ito yung ID. Ito yung ID niya binabanggit. Etong address na to, yung number ng address na yan, yan ang bahay ninyo. Yung isa po yung yung nasa address ng bahay namin. Ayan, Ito na 32 po to. hindi naman tagalong yan. Yung isa. 34 po. So kung taga-roon ka, since birth, alam mo kung sino yung mga Alam po kasi kilala mo po ang kapitbahay mo. Okay, so yan yung sitwasyon ngayon. At ang binabanggit ay kailangan mag-intervene na rito ang Quezon City Police District para nang sa ganun mapatunayan at malaman kung totoo ngang hindi mga residente yung nagtangkang bumoto dito sa Barangay Pinyahan na Quezon City at ang pinagtataguan daw ngayon o pinuntahan ay nagpakanlong sa Barangay Chairman. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report mula rito sa Barangay Pinyahan Elementary School. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Val, Rakitera to. Meron lang isa pang tanong dito, no? Meron bang police na present dyan sa mismong insidente? Meron akong nilapitan na Quezon City Police District. Hindi pa tayo nandito na yung aking nasa kapila na yung aking mikropono. Nawala dito sa ating mikropono yung isa. May nilapitan na naka-uniforming tauhan ng Quezon City Police District o naka-uniforme ng police. Yung pala'y boboto lang daw. Yun yung binabanggit naman. Yung nating sa ikatlong palapag para nga kumpirmahin yung binabanggit nitong mga bumoboto o mga residente na nandito sa Barangay Pinyahan, Quezon City na di umano'y pagkakahuli doon sa 4 na flying voter dito sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report. Ang isa doon sa ating target na puntahan, yung mismong barangay hall saan nandun ang barangay chairman. Okay, Val, medyo naputol na yung linya mo.
Desisyon 2025. Maraming salamat, Val Gonzales. Isa na namang Flash Report. Flash Report. grabe, umuulan ng flash report. Sunod-sunod na malalaking mga istorya, mga sirang ACM machines, meron na mga naiulat na flying voters na nahuli sa Quezon City. Meron ding malaking sunog na nangyayari dyan sa Pasig City sa barangay Bagong Ilog. Humingi sila ng assistance ng bombero sa kasalukuyan. At ito naman, apat na ngayon ang naitatalang namatay sa araw ng halalan dyan sa Basilan. Ibalita mo, RH13, June Di Makutak. June. Ay sa insidente ng pamamaril sa barangay Langil, SMA Town, Basilan, kung saan kabilang sa mga napatay ay dalawang opisyal ng barangay na kinilalang sina Adhang Abdullah, 45 years old, at Harajani Maha, 63, pawang barangay kagawad ng barangay Langil. Habang napatay din ng dalawang suspect sa pamamaril na kinilalang sina Imbo Miswari, 44 years old, at June Awang, 39, na pawang Tubong Sulu. Na-recover mula sa dalawang suspect ang dalawang M16 na rifle. Samantala, Sherwin, pinakukumpirma pa natin sa Cotabato City Police Office ang di manoy insidente ng pananaksak sa Cotabato City ngayong araw na ito. Bago lang, kausap natin ang CCPO spokesman na si Police Lieutenant Rochelle Evangelista at pinakukumpirma pa ito sa baba sa mga police precincts ng ating police stations. Sa Lanao del Sur naman, dalawa din ang napatay sa ambush habang maraming naitalang suntukan at may mga rambolan ng mga supporters dahilan na nagwa-warning shots itong ating PNP at AFP sa area dahilan na naririnig itong mga putukan sa iba't ibang bayan sa Lanao del Sur. Sa ngayon ay nag-aabang na tayo, Sherwin, na dito sa Cotabato City kung saan pagitan lamang ng Cotabato itong Dato Odin Sinspat ay tulay kung saan dito rin ang gaganapin ang canvassing, ang counting mamaya sa itong division, itong 6 Infantry Kampilan Division. Yan ang ating update. June, yes, sure. linawin lang natin itong mga nai-report na mga namatay, ito'y lahat election related. Yes, kasi ngayon ito nangyari, Sherwin, at masasabi natin na marahil ay may mga iringan na mga ito sa mga kanilang mga sinusuportahang mga kandidato at mismo nakinumpirma ito ng ating mga higher ups ng kapulisan dito sa area at ito ay may kugnayan sa eleksyon ngayong araw na ito. Sa Basilan pa lang yan, wala pa yung mga insidente ng report ng mga nasugatan doon sa mga nangyaring kaguluhan dyan sa Lanao del Sur. Meron ding naitalang patay sa Silay, sa Negros kung saan naging madugo kanina yung insidente ng mga pamamaril. Diyan sa iyong lugar, June, sa Mindanao, anong assurance ng Philippine National Police at ng Armed Forces na mapoprotektahan yung interes ng tao sa kanilang kaligtasan, seguridad sa kanilang pagpunta sa mga polling precinct? Actually, Sherwin, before a month ago, nagkaroon na ng mga MOA signing dito na initiated by NDPNP, by the AFP, sa magitan ng Westmincom, ng 6ID, ng ProBar. Pinagtagpo-tagpo itong ating mga magkatunggaling kandidato rito. At sila ay pumirma naman, lumagda na magiging peaceful at walang magiging problema. But itong nangyari dito sa Pandag nung kamakalawa, no madaling araw, may mga lumusob na mga armado, ay dalawa doon ang patay. Kabilang din dito ang isang kumakandidatong itong municipal councilor. So at isang sugatan at 7 ang nahuli dito ng mga naaresto na kasalukuyan nakakulong. At isama pa natin itong panibago lamang ngayong araw din na ito na nangyari sa Buluan, 62 na mga flying voters na mga retired military ang nahuli. At ngayon ay nakunan pa ng mga armas. Saan yung 62 na flying voters na nahuli? Sa Buluan, Maguindanao del Sur. Buluan, Maguindanao del Sur. Ito ba yung mga meron pang identification card na hawak na mga sila member ng Armed Forces? Yes, tama ka dyan, Sherwin. At meron ding sketch map. At maliban sa mga baril ay may mga bala. At may isa din sasakyan na nakuna ng mga pampasabog. Na allegedly ay sasakyan na isang kandidato.
So ganon tindi itong dito sa may bahagi ng Maguindanao del Sur na ating tinututukan kung ano ang magiging resulta nito hanggang sa matapos itong voting mamayang alas 7 ng gabi. Okay, maraming salamat, Jun. Yan ang ating update mula rito sa Mindanao, RH19, Judy Makutak para sa Decision 2025. This is RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Decision 2025. Ayan, sunod-sunod ng mga insidente ng kaguluhan. Meron pa tayong report, DJ Megan. Ito naman, punta tayo sa Abra. Alamin natin ang sitwasyon ngayon sa nangyayaring halalan sa Abra mula kay RH41, Romy Gonzalez. Romy? Sinasabi ng Philippine National Police na naging maliwalas daw yung pagsisimula ng botohan sa buong lalawigan ng Abra. Subalit sinasabi ng tagapagsalita ng Abra PNP na si Colonel Daniel Pela nung ito ay makapanayam na makagawad ng media ay generally peaceful yung unang 3 oras umano ng botohan. Subalit hindi lingid sa kaalaman ng mga taga-Abra na 3 magkakahiwalay na insidente ng shooting o pamamaril ang naitala sa Sagap Bangged sa municipality ng Pidigan at sa Tayum. Ayon nga sa report ay kanina ay may mga lumalabas na video clips na kung saan nagtatakbuhan yung mga tao sa may area ng Sagap sa Bangged at ito ay dahil sa sunod-sunod na putok na kanilang narinig. Mukhang ito ang itinututukan ngayon ng Abra PNP bukod pa sa nangyaring shooting incident sa Pitigan at Tayum Abra. Bago magsimula kanina itong pagboto ng mga senior citizen, ay meron pang lumabas na video na tila may isang opisyal ng barangay ang nakapasok at tila tinuturuan yung mga senior citizen kung ano yung kanilang bobotohan. Mas marami pang darating mga impormasyon ang ating masasagat habang hindi pa nagtatapos ang nagaganap na botohan sa lalawigan ng Abra. Para sa Decision 2025, ito si RH41 Romy Gonzalez. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Decision 2025. Maraming salamat kay Romy Gonzalez mula dyan sa Northern Luzon. Eto naman, dumako tayo, Sherwin, sa Maynila. Mayoral candidate sa Maynila nakaboto na. Ito na po ang ulat ni RH29 Boy Gonzales. 3 aspirante sa pagka-alcalde sa Maynila ang nakaboto na. At naging maayos naman yung walang problema, walang aberya ang proseso na pagboto ni dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso para sa ngayong eleksyon. Dumating siya ng alas 10:15 si Yorme sa Manuel Quezon Elementary School at natapos siyang bumoto alas 10:20. Ayon kay Dumagoso na maayos ang pagpasok ng kanyang balota sa automated counting machine, kaya hindi sa kanyang resibo ay tama ang lumabas na mga pangalan na ibinoto sa kanyang balota. Matapos na makaboto ay hindi naman nakaligtas si Yorme sa mga botante na nag-aabang dyan sa naturang paaralan. Nagpasalamat naman si Yorme sa ipinakitang suporta at pagtanggap sa kanya ng mga taga-Maynila. At matapos ito ay bumoto naman si majority candidate si Hani Lacuna dito sa Legada Elementary School sa Palok. Si Sam Bersosa naman na bumoto na rin dito sa area ng Sapalok. Halos hindi naman nangalati ang bilang ng mga botante na nakibahagi sa ball voting program ng COMELEC dito sa isang mall sa lungsod ng Maynila. Para sa Decision 2025, dito si Boy Gonzales. Para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Decision 2025. Maraming salamat, Boy Gonzales, ang RH number 29. Oras sa buong Pilipinas, ganap ng 34 na minuto makalipas po ang alas 2 ng hapon. Ilan po muna mahalaga mga paalala. Ang oras na yan. Ganap na Decision 2025. Ito po ay malawakang coverage ng MBC Media Group. Kasama po ang ating mga FM stations, ang Love Radio
at ang Yes FM, kasama rin ang Easy Rock, ang Radyo Natin Networks at ang Action Radio. Kamustahin muna natin itong mga nagagandahan natin mga DJ mula sa Yes at sa Love Radio. Mauna ka na, Rocky. Eto, bago ako Kamusta pumunta ka? dito, Bumoto ka na? Bumoto na ako. Very good. Alas Yan. 12 ng tanghali, bumoto kami ng nanay ko. Sa Maynila. Kasi dito ka Barangay rehistrado. 830. Oo. Oo. Tapos, pumunta kami ng Carlos P. Garcia High School. So, since meron namang, yung nanay ko, senior citizen, syempre ipinila ka muna siya doon. Aha. Tapos, madali lang naman. Mabilis ang proseso. lang. Mabilis lang talaga kasi ang tawag doon ay may PPP. Aha. So, itong PPP nasa first floor, tapos unang room. Normally, sa mga... So, very accessible. Very accessible. Tsaka, isa pang nakadali nung mismong namin, pagboto namin, yung pagtingin ko dun sa website ng precinct finder ng ng Comelec. Comelec, oo. Oo. Kumbaga nakita ko na agad kung saan yung presinto namin magka-apelyido naman kami, magkatirahan naman kami ng nanay ko. So, alam na agad kung ano yung presinto. Tapos, nung umakyat naman ako dun sa third level, kung saan mismo yung room namin, ayun, may naman din. May silang pila ng tanghali kasi sobrang init din naman sa labas. Kaya palagay ko, yung iba, pinili talagang bumoto ng umaga at pipiliin bumoto yung nung mga, siguro, kakatapos lang sa kung anumang trabaho kasi yung iba naman, nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon. Hindi ganun kahaba ang pila. Oo, hindi ganun kahaba yung pila. Pero feeling ko mamaya meron Mas ulit. marami pang hahabol dahil as we near 3 p.m., ilang oras na lang, 4 na oras bago mag alas 7, mamayang alas 3. So marami magkukumahog na humabol at medyo uhupa na yung init ng araw. Ang pinakamatindi, biruin mo yung ACM machine ng Comelec nagluluwal, nagluluwal, hindi kinakain yung mga balota dahil sa sobrang init na rin naman ang panahon at siguro dahil mula pa siya kanina umaga nakabukas, so nagiinit na rin yung makina. Alam mo, kanina kinabahan nga ako kasi munti ka na ma-paper jam yung akin. Hindi kayo nagkakaloy ni President BBM. Si President Marcos kanina din na gano'n na paper jam din siya nung bumoto siya sa Ilocos. I mean, na-paper jam na pala ako. Pero kinabahan ako. Pero buti na lang, madali naman kumbaga very well-informed yung mga tipong, yung mga electoral, nasa electoral board. Kaya talagang, bilis lang din. Nung na paper jam, tinanggal lang nila, tapos ibinalik ulit dun sa mismong machine. So, ayun. At least nakaantabay yung mga electoral boards at gamay nila. May mga instances lang kagaya dun sa Makati, yung 5 ACM machine yung kailangan palitan dahil hindi na talaga kumakain ng baka gutom na talaga. baka nabulunan na dahil sa sobrang init. Hindi na kinaya, Yes, Sherwin. DJ Megan. At DJ Megan, meron tayong report at ito'y babasahin mo. Ito na nga. Nako, sige, tingnan natin. Former VP Leni Robredo na tumatakbo sa Naga ngayon. Nakapila na po siya para bumoto sa Naga City Science High School. Pumipila siya, hindi siya kagaya ng iba na pwede naman 'di ba na courtesy pero siya pipila talaga siya. Pumipila na sa ganitong oras, mainit. Ito pinag-uusapan natin, mainit. Andyan yung maraming tao. So sige, tingnan natin. Ibalita mo yan, RH18, Roel Saldico. Roel? Yes, at sa mga oras na ito, 15 minuto pala nakalipas nang dumating si dating Vice President Leni Robredo na kung saan ito ay para bumoto ngayong araw na ito dito naman sa Naga City Science High School. At ang paliwanag ni Vice President dating VP Robredo ay siya ay ngayong hapon nagboto dahil nga kaninang umaga ay pwede naman daw sana siyang pumila doon sa alas 5 hanggang alas 7 dahil nga ay siya ay kakapatak pa na ng edad niya ng senior citizen at kakabirthday lang yun ng nakaraang buwan at siya naman ay sinamahan muna yung anak niya kanina doon sa kabilang para naman na bumoto yung tatlo niyang anak. Sa mga oras na ito ay ilang minuto na lang ay makakapagboto na itong si dating Vice President Leni Robredo para naman bumoto at siya naman ay kandidato sa pagka-alkalde ng lungsod Nagdaga. So yan ang mga sitwasyon dito sa Calaca. Roel, yes. Kamusta naman yung temperatura dyan sa Naga City? Kagaya siguro dito rin sa Metro Manila, napakainit. Siguro ito sa nagkatanong-tanong tayo sa mga
may mga specialist na tungkol sa mga panahon ay umaabot ito ng 39 to 40. Oo, talaga. 40 degrees. Ganun kainit. Matindi ang init kaya kanina pala yung nangyari naman na namatay doon ay yung pala Sa UWAS. Oo nga pala, no? Sa UWAS. Oo, umaga yung nangyari, mag-alas 5:30 nang siya ay nanghina at ang sabi naman ng nakakilala doon, ayun pala ay halos ilang taon na rin na stroke at ayaw ng payagan naman ng kamag-anak na bumoto. Subalit ay pumilit na bumoto kahit siya ay naka-wheelchair. So yan ang mga sitwasyon at ayon naman kay Comelec dito sa Camarines Sur na si Atty. Badyola ay pwede pang humabol at habang maaga pa mas maganda bumoto na dahil nga alas 7 ng gabi ay isasara na ang bawat mga polling percent dito naman sa buong Bicol region. So yan ang ating mga sitwasyon Sherwin sa kaganapan ng ating pag-ikot dito sa Albay, Camarines Sur at Camarines Norte para naman sa ating pagtutok dito sa Bicol region sa patuloy na botohan ngayong araw na ito. Para sa desisyon na 2025, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Desisyon 2025. Maraming salamat RH18 Roel Saldico na nag-ulat live mula dyan sa Naga City. Kaninang umaga yon sa kasamaang palad, isang kababayan natin yung namatay habang nasa pilahan para bumoto na dyan nga nangyari sa UWAS Albay. Biro mo, pinakasagradong partisipasyon sa lipunan yung kanyang ginagawang aktibidad nung siya ay bawian ng buhay. Parang si Pope Francis, di ba? Nakapag-bless pa nung Easter Sunday, then kinalunisan, Easter Monday, Tama. kinuha na ni Lord. So, yung mga ganyan na klase, no, 'di ba, na parang ang yun nakakabighani, 'di ba? Oo, Parang nakakamangha, pero at the same time Mm. nakakalungkot din naman. Oo. Pero alam mo, dun sa pilahan ng mga senior citizen, ang napansin ko lang dito sa presinto pinuntahan ko, meron silang electric fan. Kumbaga mas madaming electric fan yung meron sila kumpara dun sa ibang mga presinto. Aha. Kaya yun, siguro hindi ko sigurado kung ano yung talagang kinamatay, pero sabi nga naka-wheelchair, Oo. kinatandaan, tsaka yun na nga, ayaw payagan ng mga kamag-anak, 'di ba, na pumunta pero nagpumilit dahil nga gusto talagang makiisa sa taong bayan ngayong halalan. Oo, at dahil nga sa mga gantong sitwasyon, given na ngayon tag-init, at asahan natin na talaga namang sobrang init pag lumabas tayo ng bahay. At lalo na ngayong mga oras na to, ito yung peak ng init. Sobra. Na pag pupunta ka sa mga presinto, talagang tagaktak ang pawis mo siguro dahil sa alinsangan na rin na Oo. dala ng panahon. Siguro kailangan din natin ipaalala sa mga botante natin, bukod sa alam natin, nakalista na po kung sino ang inyo pong iboboto. Pwede naman yan, meron Yes, pang kodigo. kodigo. Oo, meron. Pwede po yun. Kailangan siguro magdala tayo yung mga pang-init, 'di ba? Oo, Meron kang pamaypay. may pamaypay, may tubig, payong, Tsaka bimpo. uso ngayon yung mga Electric fan. Yung Oo. mamahaling electric Oo, fan. mga bumubuga ng number 100, di ba? Yung maingay, yung Oo. parang tunog eroplano, pwede. Para 'di ba Pwede. para maibsan yung init pag Oo. nasa pila, kasi lalong-lalo ngayon expect natin habang mas malapit sa alas 7, habang papalapit tayo sa sasara ng mga presinto natin. Sigurado ako, Sherwin and Rocky, mas hahaba yung pila. Yes. Kasi marami akong kaibigan tinanong ko, Mahabol. boboto ba kayo? Sabi sa akin ng mga nakakausap ko, siguro mamaya mga alas 5 Yun ko din yung sabi pupunta. sa akin kanina nung Lahat mga sila kamaring namin. pagsasabay-sabay Opo. na alas 5, di So ba? mukha pong dadagsa po kayo ngayong hapon. So wag pong kalimutan yung mga pinapaalala natin. Bukod sa alam natin kung sino iboboto natin, ay magdala ng tubig, pamaypay. Kasi expect natin na sobrang daming tao. Tsaka kung Habang, ngayon kayo ano boboto, payong. Yan, kaya payong. Yeah, magdala kayo ng payong kasi unang-una yung mahirap na yung pila. Pipila ka tapos Totoo. mabibilad ka sa init Totoo. ng araw. Kaninang umaga, ang dami kong mga dinadaan ng mga schools, Schools. papunta dito sa opisina. Ang pila nila nung mga alas 7 pagpasok ko kanina dito, ang pila hanggang nasa labas na. Totoo. At walang bubong Oo, yun, wala. 'di ba? Kalsada Oo. talaga yun. So dapat yan, dala payong, pamaypay, lahat, para medyo komportable kahit papano yung Totoo. paghihintay natin. At saka para sa mga seniors, para sa
sa mga seniors or may kilalang seniors na boboto, kung po pwede samahan talaga hanggang sa Oo. makapasok Yes. talaga dun sa presinto. I-assist nyo yung mga I-assist. lolo't lola nyo, di ba? Yung even mga nanay at tatay nyo, samahan nyo. Oo. Kasi mahirap na yung panahon ngayon. 'Di ba? Dahil sobrang init ng panahon, di mo alam baka mamaya mahilo. So at least may kamag-anak na kasama, may mag-a-assist kagad na ora-orada. Oo, tsaka dapat naka-maintenance bago pumunta Oo. doon, di ba? Pero kagaya nung nabanggit mo kanina na magdala ng kodigo sa Ayan. pagboto. Eto, meron daw basahin mo nga, Rocky, ikaw na to. Eto, poll watcher ni Senator Nancy Binay sa Makati, namimigay umano ng mga pulyeto sa loob ng polling precinct. Ito po ang ulat ni RHV5, Val Gonzales. DJ Megan, Rocky at Sherwin, pinalabas sa polling precinct ng Bangkal High School sa Makati City ang isang identified na supporter ni mayoralty candidate Nancy Binay. Ito'y dahil sa akusasyon na di umano'y pamimigay nito ng polyetos at iba pang mga... Bawal, di ba? Val, di ba bawal sa loob ng polling precinct yung mga sample ballot? Bawal na bawal yun. Bawal na mamigay ng mga polyetos kung ikaw ay nasa bisinidad na o nasa loob na ng mga polling precinct. Pero ito yung inireklamo dito sa nakilalang babae na supporter nitong si Makati mayoralty candidate Nancy Binay. Ang insidente ay nagdulot ng bagyang tensyon sa pagitan ng mga taga-suporta na magkalabang kampo ng tumatakbo sa pagkalkalde ng lungsod. Pero ayon kay DepEd Supervising Official Miss Ethel Joy Montoya, ang teacher ng Bangkal Annex, wala naman silang natatanggap na report na namimigay ang babae. Sabi ni Montoya, hawak lamang daw nito ang isang puting envelope na bukod sa ilang mga personal na gamit ay naglalaman ito ng ilang mga polyetos. Nililinaw din nitong si Miss Montoya na hindi naman ito ipinamimigay ng watcher ng tumatakbong mayor na si Senador Nancy Binay. Hindi na rin inaresto ng pulisya at pinalabas na lamang ang babae. Samantala, kanina bago magtanghali nang nakaboto ng mag-aamang Binay sa San Antonio Sports Complex sa lungsod ng Makati. Magkakasamang bumoto sina Senador Nancy, dating Vice President Jejomar Binay at dating Mayor Junjun Binay. Hindi naman nakasama dun sa mga sa pagboto nitong mag-ama ang Tumatakbong senador. si tumatakbong senador at incumbent mayor ng Makati na si Abby Binay. May kitang labanan na Sherwin at Megan dyan sa lungsod ng Makati dahil magpapamilya ang naglalaban na malakas doon sa pagka-mayor dahil yung mister nitong si incumbent mayor at senatorial candidate na si Abby Binay ay tumatakbong alkalde kapalit niya. Itong si Campus, yun yung ang kalaban niya ay kapatid mismo nitong si Abby Binay. So yan ang sitwasyon kanina dun sa pagpunta natin dyan sa lungsod ng Makati. Para sa desisyon 2025, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Desisyon 2025. Hindi lang mainit ang panahon, mainit din ang politika dahil dyan sa Makati, tignan mo, magkakapamilya, naglalaban-laban para sa isang posisyon, sa isang pwesto. Pero dahil nga mainit ang panahon, dyan daw sa may Anabu 2B Elementary School sa may Imo City, Cavite, medyo gumaginhawa na yung lagay ng panahon dahil medyo umuulan-ulan. Nakakaranasan ng mga ulan dyan sa bahagi ng Anabu 2 sa Imo City at yung mga botante medyo basa na. Basa na. So tama pala. Payong para sa kung mainit ang panahon, tapos may payong din kung sakaling umulan. naman. Totoo. Diba? Tsaka maganda kung tapos ka ng bumoto, tsaka ka lang naambunan para blessing. Diba? Yun yung yung iba kasi talaga namang ang problema, yung init ng panahon sa napakaraming lugar sa ating bansa, mula Abra, Apari hanggang sa Mindanao, problema yung init ng panahon dan sa mga pupunta sa mga polling precinct.
Pero dito nga sa may Anabu merong nararanasan na mga thunderstorms, yan, no? 'Di ba? May mga thunderstorms kasi kaninang alas 12 ng hating gabi kausap ko yung Pag-asa at sinabi nga niya na may mga possibilities ng thunderstorm ngayong hapon. So, congratulations sa Amos. Meron na silang nararamdaman na thunderstorm. May pag-ulan. Oo, hindi na mainit yung alinsangan ng panahon. Pero meron kang babasahin, DJ Megan. Ito naman, ayon sa PNP, 2025 national and local elections na nanatiling generally peaceful. O, ito, sige. RH52 Edniel Parosa, ibalita mo yan, Edniel. Sherwin, Megan at Rocky, naniniwalang pambansang pulisya na nanatili pa rin mapayapa o general peaceful. Itong unang bahagi ng desisyon 2025 o itong halalan ngayong araw sa kabilayan ng kaliwat kanang na itatalang insidente ng karahasan mula pa kaninang umaga. Mismo kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil nang galing itong initial na assessment kasagsagan ng kanyang pag-ikot sa iba't ibang lokasyon dito sa Metro Manila. Sa ambush interview ng PNP Press Corps, sinabi ni Marbil na tanging Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao lamang ang kanilang mahigpit pang binabantayan, partikular na sa usapin kung kailangan pa bang i-extend ang botohan dito ngayong araw. Pakinggan natin si General Marbil. Very fair, very peaceful po. Tuloy-tuloy po yung police natin, tuloy-tuloy po yung huli. Sabi ko nga, lahat na manggugulat, tinatanggal namin. And we want arrest. Hindi pwedeng I want arrest, more arrest. Walang pwedeng gumulo sa eleksyon. Ginawa ni Marbil ang pahayag batapos nga itong pag-delay o pagkaka-delay sa isang halalan sa Dato Odinsin Suwat sa Maguindanao del Norte mula kaninang umaga dahil sa isang tensyon dulot ng pagharang ng isang grupo na isang supporters para doon sa mga COMELEC officers o tauhan ng Commission on Elections na magsisilbing electoral board sa nasabing bayan. Pinalitan na ng Philippine National Police ng higit sa 300 itong tauhan ang inirereklamong tauhan ng poll body at ngayon nagsisilbi na nga bilang Special Electoral Board itong mga pulis. Mogulitang inilagay sa COMELEC control ang parehong bayan ng itumba ang isang election officer nitong buwan ng Abril. Maliban sa nasabing lugar, maitala rin ang ilang insidente ng pamaril at pagkasawi sa Negros Occidental, gayon din sa Basilan at Lanao del Sur. Live mula rito sa National Election Monitoring Center sa Camprame. Edniel, mamaya ba pwedeng balikan mo kami, mag-rundown lang tayo kung ano yung mga election violence na mga naitala ng PNP mula kaninang umaga. Dahil sa social media, alam mo, matatakot ka na maya't maya pumapasok sa feed mo yung mga sunod-sunod na pagpapuputok ng baril, yung mga nagsisigaw, nagtatakbuhan ng mga botante, yung sitwasyon dyan sa Dato Odinsin Suwat na kung saan yung PNP na ang magsisilbi na mga election board, tama ba? Yes, sila na mismo, SEB. Higit 300 na mga tauhan. 321, I think. Oo, yung bilang nung tatayo. Correct, oo. Pero maliban dyan, sa binabagit natin na lugar na na-delay ang eleksyon, mayroon tayong naitalang mga shooting incident dito sa Negros Island, maging sa iba pang bahagi ng BARM. Balikan natin yan. Depende doon sa maging official tally dito sa Campo Crame. Okay, maraming salamat. RH number 52, Edniel Parosa. Desisyon 2025. Sabi dito ni Ohenso D, ilang dekada nang lumipas hanggang ngayon, pumipila pa rin sa initan tuwing botohan samantalang sa ibang bansa, secured ang pagboto kahit online. So, ang daming mga anticipation sa kayo ba? Ilang beses na bang mga nakaboto sa halalan? Ako 2 beses na ako nakaboto. So nakita mo yung difference sa una at saka pangalawang beses mo pagboto? Noong una kasi akong bumoto, alam mo, naka-leather skirt ako, naka-long sleeves ako. Kaya nga sabi ko dati sa pawisang ka nun, no? Oo, mali-mali talaga. Sabi ko yung boto ko, tamang desisyon. Pero yung forma ko, maling desisyon. Kaya alam mo, natuto talaga ako dun sa ginawa ko last time na presidential election eh. Kaya ang ginawa ko ngayon, mas light yung damit ko, mas fresh lang, ganyan. Tsaka nagdala talaga ako ng tubig ko. Kasi yun yung pinakamahalaga eh. Pero looking forward ako dun sa kung sakaling magkaroon tayo ng online diba? Kind of election. Mas orderly kung magkakaroon ng ganon. Siguro titignan niya ng pamahalaan in the near future kung ano yung maaaring maging hakbang para maiwasan ng ganito na pipila ka sa mainit,
Pwede yung mall voting. Imagine. Meron. Oo, Diba? nakita ko yan. May dumaan sa feed ko kanina parang around 40 malls yata yung nakausap ng COMELEC para pwede silang mag-set up doon at meron mga iba na pwedeng doon na boboto. Sa mall ka na pupunta. Medyo mas convenient, aircon, hindi ba? Parang mas okay. Parang mas gaganahan ka kaysa doon sa iba ang sasabihin ako, pipila ako, mainit, ganyan. Ayun, di ba? Na may mga alternative na pwedeng gawin. Lalo na hindi natin kontrolado yung panahon. At siguro sa dami ng mga botante na maaring pumunta sa mga polling precinct, siguro may mga devices or mga paraan na pwedeng pag-aralan yung pamahalaan para makontrol yung Makontrol. Makontrol. Pero ako, aabangan ko yung online voting. Oo, pero yun nga yun medyo crucial siya kasi sa panahon ngayon, daming hackers, di ba? Minsan nga mga bangko, di ba, na-hack na or whatever. So parang masusi talaga na pag-aaral yung dapat gawin ng gobyerno para sa susunod na halalan na high-tech na tayo, di ba? Sana maabutan natin yan. Sana, pero feeling ko darating naman yung sana abutan natin yan dahil oras na buong Pilipinas, 1 minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. Ipasok muna natin itong report ni Noche Cacas dahil ilang kandidato sa Southern Metro Manila nakaboto na rin. Ibalita mo yan, RH number 27, Noche Cacas. Sherwin, DJ Rocky at Megan, nakaboto na ang ilang mayors dito sa Southern Metro Manila ngayong midterm election sa 2025. Si Mayor Ropi Biato ng Muntinlupa City ay bumoto ng maaga kanina sa Ayala Alabang Village, sa particular na sa De La Salle Zobel School. Kinamayan ng mga villagers si Mayor Biaton bawat naglalakad na nakasalubong niya pasado alas 7 ng umaga. Sa Pasay City naman, nakaboto na rin si Mayor Emmy Calixto Rubiano sa Pasay City East High School. Kasama naman ang kanyang buong pamilya. Sa Las Piñas City, pagkat alas 9 naman, dumating sa Doña Manuel Elementary School sa Barangay Pamplona 3, si Vice Mayor at Mayoral Candidate April Aguilar. Kasama ni Mayoral Candidate April ang kanyang ina na si Incumbent Mayor at Vice Mayoral Mel Aguilar. Si Councilor Alili Aguilar ay nakaboto na rin. Sa Taguig City, nakaboto na rin si Mayor Lani Cayetano at inaasahan naman ngayong hapon bumoto itong si Senator Alan Peter Cayetano sa Cipriano P. Santa Teresa Elementary School sa Bagong Bayan. Sa Pateros naman, nakaboto na rin si Mayor Aika Ponce. Si Ponce ay nominee naman ng Ahon Party List. Samantala, nakaboto na rin si Vendors Party List. First nominee, Malu Lipana. Sinamahan si Lipana ng controversial na sidewalk vendor na si Diwata Pares sa pagboto kanina sa San Andres o sa Andres Bonifacio Elementary School sa Liberisa sa lungsod ng Pasay. Isama na rin natin sa na nakaboto na rin ang idol ni Sherwin na si Diwata dito sa lungsod din. Talaga si Diwata bumoto, nag-participate. Siyempre, importante yan. Oo, nakaboto na rin at kanina nga, sinamahan din niya kanina itong si vendor sa party list first nominee, Malu Lipana. Samantala, Sherwin, Rocky at Megan, umuulan, malakas ang ulan ngayon. Naranasan dito sa may Bikutan at Interchange sa lungsod ng Taguig. RH27 para sa desisyon na 2025, RH27 Noticakas DZR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Desisyon 2025. Aming salamat, RH number 27, Noche Cacas. Para sa buong Pilipinas, ganap na ang 4 na minuto, makalipas po ang ikatlo ng mainit na hapon. Pero dyan daw sa may bahaging Southern Metro Manila, nagsisimula ng umulan, so medyo sumasarap na yung panahon. Sumasarap na yung panahon, pero marami pa rin ang hahabol para makaboto ngayong malapit na magsara ang mga presinto mamayang alas 7 ng gabi. Oras muna natin, 3:05 na ng hapon. This time tutok lang sa pinakakomprehensibong pagbabantay ng DZRH sa halalan,
Desisyon 2025, a DZRH Special Coverage. At pumasok na nga tayo sa 4 na oras bago magsara ang mga polling precinct sa Desisyon 2025 at marami pa rin ang nais na makaboto. Gaya na lamang nitong ibabalita ni Giselle Ricafort. Ayan, Sexy Megan. Ito naman yung pinag-uusapan natin kanina, yung tungkol sa experience ng pagboto ng mga senior citizen. Isang senior citizen na bedridden ang nagpabiyahe pa mula Cavite papuntang Makati para Grabe. makaboto lang. Pahirap ang pagboto, reklamo ng kanyang mga kasama. Report mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Hirap man yung kanyang sitwasyon, hindi yan alintana ng isang 87 taong gulang na lola na bumiyahi pa mula 13 Martires sa Cavite patungo sa Makati City para lamang bumoto ngayong Desisyon 2025. Ayon sa manugang na si Cecilia Mijares, kinumbinsi raw sila ni Lola Rosa na ibiyahe siya pa Nemesio Yabut Elementary School para makaboto ngayong halalan. Pero reklamo ng mga kasama ni Lola, 3 oras daw sila sa pagboto dahil sa pila at nawala pa raw ng mga nasa presinto yung mismong waiver ng senior citizen kaya kinailangan nilang umulit. 3 oras. Kaya ang sinasabi nila, para naman daw hindi priority yung kanilang pinilahan kanina. Ang nagmamaktol daw sila dahil nga inuna nilang pabotohin sana si Lola, pero sila naman ay boboto pa. Hindi pa sila nakaboboto doon sa pinanggalingan nilang lalawigan. Pakinggan natin yung naging bahagi ng ating panayam. Pinakinggan niyo yung matanda, tingnan niyo yung tsura, nahuli na una na natapos ngayon, siya nandito pa. Gano'n po kayo katagal sa presinto po? Tagal namin, Diyos ko, ilang anong oras tayo nandoon. Mga ano ma'am ang tansya ninyo? Ilang ano? Mga 3 hours? 3 hours. Ayan. 3 oras. Imagine mo, bedridden na yan at nagnanais na mag-participate sa halalan. Tapos, Yes, correct. pinaghintay na 3 oras bago makaboto. Sorry, Sherwin, sorry. Alam ba ng election board na may ganyang sitwasyon? Hindi ba sila lumapit sa election board para ipakita yung kanilang pasyente na nais makapag-participate at bumoto? Meron silang merong priority na presinto na nakalaan lang para doon sa mga senior citizens, sa mga PWD at doon sa mga buntis. So, malamang sa malamang, alam nila yan dahil nakapila sila doon may designated area na pipilahan lang talaga ng mga priority voters. Pero asa ng puso nila? Grabe, Giselle. 3 oras nakabilad sa araw yung kanilang botante na bedridden? Nandoon, may nakasilong naman sila doon sa mismong paaralan. Kaya lang ang problema kasi, nahassle sila doon sa nawalang waiver. Yung mga taga-presinto daw ni Lola, yung nakawala nung waiver. Kaya nagpaulit-ulit sila ng kinailangang sagutan kanina. Si Lola, kabilang siya doon sa mahigit 19,000 na mga rehistradong botante na inaasahang boboto diyan sa Nemesio Yabut Elementary School. Ang sinasabi nung kanyang manugang at nung isa niyang kasamang anak, umarkila lang daw sila ng sasakyan kanina para nga makaboto lamang si Lola. Ang problema nila ngayon, kailangan pa nila ng boto ng panibago. Pumila ng panibago naman, bukod naman doon sa Cavite dahil sila naman daw yung boboto. Kung sana sila ay na-prioritize. Oo, kung kasama sila doon dito rin sila estradong botante sa Makati City, pwede sana sila na makasabay na makaboto kay Lola doon sa priority polling place. Ay, naku, nakakalungkot na may mga ganyan pa ring sitwasyon. Pero yung Lola na paghintayin ng 3 oras dahil lamang sa waiver na dapat mabilis na na-action na ng mga election board, parang unfair na na dinadanas pa ng 88 anyos na lola na bedridden na nais lamang mag-practice ng kanyang karapatan na mag-participate sa electorate. Oo,
Correct, Sherwin. Alam mo, yung imaginein mo kung ganyan nakasama yung loob ng mga kasama ni Lola, papaano pa yung hirap din na naramdaman ni Lola kanina? Kasi kahit nasabihin mo na sa loob ng paaralan siya boboto, mainit pa rin yung panahon. Ang pinagkaiba lang, walang direktang sikat ng araw yung tumatama sa balat ni Lola. Pero ngayon, pauwi na sila ng Cavite. Pauwi na ngayon si Lola ng Cavite at yung kanyang mga kamag-anakan naman yung boboto doon sa Lalawigan. Hindi natin pwedeng sabihin na na charge it to experience na dahil sa ganito. Paano kung sa susunod, 'di ba, na boboto uli si Lola na siguro mga 92 na siya sa sunod na eleksyon, ganito pa rin ba yung madadanasin niya para makapag-practice ng kanyang karapatan? Tama. At saka kaya nga talaga ang Commission on Election ng mga ng priority lane sa kanila, ng priority polling place para sa mga senior citizen, hindi ba? Para hindi sila mahirapan. Iyon naman talaga yung unang layunin na dapat sinisiguro ng mga miyembro ng Electoral Board at ng iba pang uma-assiste doon sa mga priority voters. Ako, okay, sige Giselle, nakakahabag naman yung narinig namin na sitwasyon ng mga senior na boboto dyan sa Makati, no? Yes, sa Makati. Sa Makati City yan. Ganyan ba ang pagmamahal ng Makati sa mga senior? Nako. Ay, nako. Tama. Oo, tama. 19,615 yung rehistradong botante sa Nemesio Yabut Elementary School, habang 8,000 naman 922 doon sa katabi niya na Nemesio Yabut Senior High School. Para sa desisyon 2025, Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Desisyon 2025. Maraming salamat Giselle Ricafort. Nakakaawa lang na may mga ganong sitwasyon. Patapos na yung oras ng halalan. Oo. Alam mo, naisip ko tuloy yung nawalang papel. Kasi totoo yun, may waiver talaga yun eh. Kapag may senior citizen, may waiver yun. So, may papel ka sasagutan. Sabi, di ba yun yung nawala? Oo. So, parang saan napunta? Di ba? Di ba? Bakit wala ba kayong mga photocopies para bigyan na lang ng panibagong kopya para agad-agad solusyonan si Lola? Si Lola, di ba? Matugunan siya agad. Si Lola Gorgie, nakapagluto pa ng pansit. Biruin mo. Kasi pumila siya sa senior citizen lane dyan sa Makati din. Kasi Makati rin niyang bumoboto eh. Pero mo, sa bilis niyang bumoto, nakapagluto pa siya ng pansit. Dito, dinala dyan sa New Center ngayon. Ayun, nilalanta kanila. Wow. Kaya pala sila busy sa labas. May pandesal pa nga nabili. Diba? Oras sa merienda, oras sa marami ng gutom at gusto na matapos makaraos sa kanilang pagboto. Pero meron pa tayong isang balita mula naman dyan sa radyo natin Kalapan. Sino na? Ikaw Ayan na. Oo. Ito, Sherwin Megan. Dating Energy Secretary Al Cusi inireklamo ng vote buying sa Paklasan, Rojas Oriental, Mindoro. Ngayon, maririnig natin si Jerry Alcaide ng 96.9 radyo natin Kalapan. Yes, ma'am. Yes, sir. Maraming pong salamat. Nandito po tayo ngayon sa bayan ng Rojas, Oriental, Mindoro. At ito po, sariwang-sariwa po ang nakalap nating balita mula po sa election officer ng Commission on Election sa Rojas, dito po sa Rojas, Oriental, Mindoro. Si dating Energy Secretary Al Cusi, ito po ay kapatid ng isang mayoralty candidate dito po sa bayan ng Rojas, ay inireklamo dito po sa Comelec, local Comelec, ng alleged vote buying through distribution ng ice cream po. Nakita raw po siya kanina at nabidyohan at napicturean na nagdi-distribute po ng ice cream. Namimigay ng ice cream? Yes po. Sa harapan po ng polling place, dito po sa Paklasan Elementary School, dito po sa bayan ng Rojas, Oriental, Mindoro. At pareho pong may reklamo yung kanyang kasama sa ticket, si Congressional Candidate E.J. Falcon, sa loob ng polling place. Dito rin po sa Barangay Paklasan, Paklasan Elementary School, dito po sa Oriental, Mindoro.
sa kabila ng siya ay hindi dito rehistrado, kundi sa isang bayan na malayo po rito sa Rojas. So yan po ay ito pong reklamo ng isang Maricar Garcia na isa pong registered voter sa precinct number 00846 dito po sa Rojas, Oriental Mindoro ay na-receive na po ng opisina ni Mary Grace Tibayan. Siya po yung election officer dito po sa Rojas, Oriental Mindoro at meron din pong na-receive ng kopya ang local PNP sa katauhan po ni Master Sergeant Tawam Buwan, Tamam Buwan. Kanina pong alas 2 ng hapon. At yan po ay biniverify at magkakaroon ng appropriate action tungkol po rito sa alleged vote buying at alleged unauthorized presence ng isang congressional candidate dito po sa polling place sa Baklasan Elementary School, Barangay Baklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Pero Jerry, hindi naman naging marahas yung mga reaksyon ng mga tao nung magkaawatan dito nga sa ginagawang pamimigay ng ice cream. May konting commotion po na nangyari kanina pero naantabayan yata ng local police or yung mga tao ron. Pero kasi sa init ba naman ang panahon eh, 'di ba? Parang tanggal ng init ng ulo tsaka ng alinsangan ng panahon yung makadila ka man lang sa malamig at masarap na ice cream. Yes, sir. Pero kung hindi sana ginawa dyan sa harap ng yung alam ko, ang allegation is may violation dahil ginawa po yon sa malapit sa polling place, sa isang polling place. At yun nga po sa reklamo, ayon sa reklamo, ay kapatid itong si dating Secretary Altusi ng mayoralty candidate dito po sa Rojas, Oriental Mindoro. At yung congressional candidate naman na si EJ Falcon ay hindi dito botante sa Rojas, kundi sa isang malayong bayan. Andito ng Oriental Mindoro. Ano naman kinalaman ni EJ Falcon doon sa ice cream? Wala naman. Magkahiwalay po silang magkaibang sitwasyon ng pangyayari. Okay. Opo. Sige, maraming salamat kay Jerry. Sa desisyon 2025, ito po si Jerry Alcade na radyo natin, 96.9 Calapan City, Oriental Mindoro, para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Desisyon 2025. Wala naman pala kinalaman si EJ sa ice cream. Ewan ko ba? Basta wag masyadong mainit ang ulo. Oo. Baka ano lang, yung tipong na-starstruck lang. Oo. Baka may ganon. Nabanggit lang naman. Oo. Artista daw kasi. Oo. Ano ba yan? para maibsan yung init po ninyo. Yung init. Kasi medyo papunta na sa pagsasara yung mga presinto mamayang alas 7. Medyo lalong sumisidhi at lalong ginaganahan yung marami na sumugod sa mga polling precinct para bumoto. We're expecting 68.3 million voters na rehistrado ngayong eleksyon ang daragsa sa ating mga polling precinct. At sa dami niyan, talaga namang talagang walang kahit siguro sinulid at saka karayom walang mahulugan. Dahil sa dami ng mga nagpupuntahan sa mga, lalo mga habol. Oo, lalo ngayong hapon, yung mga ayaw mainitan, ngayon sila dadagsa. Tsaka yung iba parang kanina, no, yung mga kapitbahay rin namin naririnig ko, parang mamaya na ako pupunta kasi ang haba pa daw ng pila. Hindi lang natin minsan naiisip na parang pagmamaya, paghihintayin mo pa, mas lalo nga haba yung pila. Tsaka maraming nag-iisip ng ganon, hindi lang ikaw. Kala nila nakaisa sila. Kaya maganda bumoto tanghali talaga. Kasi wala nakaisip nun. Mag-sunblock ka na lang, diba? Kung gusto mo. Kapayong, di ba? Magpaypay. Tubig. Totoo. Tsaka may technology. Alam nyo po, kahit ayaw nyo mag-isip araw-araw,
Ngayon na lang po kayo mag-isip. Ayun. Yan, isipin nyo na lang na boboto kayo ng tama, at boboto kayo ng tapat, at syempre boboto kayo ng para sa inyong kinabukasan. Totoo. Tama na yung syunga ka sa pag-ibig sa ibang aspeto ng buhay mo, 'di ba? Syunga ka sa ibang aspeto ng buhay mo, pero pagdating sa pagboto sa maluluklok, 'di ba? Dito sa ating gobyerno, dapat matalino ka na. Ayun. Yan. Yun na yung gawin mong Tama. exemption. Oo. Tsaka kahapon daw, 'di ba, kahapon ay araw para sa mga ilaw ng tahanan. Ngayon daw araw para kay Inang Bayan. So Yes. kailangan nating bumoto ng tama. Ang galing naman nun. Totoo. Itong araw para sa Inang Bayan, pero marami nagrereklamo. Dahil ano yan, Megan? Ayan ako, reklamo sa overvoting dumarami ayon sa PPCRV. Ulat ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond? Ay Sherwin at sila DJ Rocky at DJ Megan, dumarami ang bilang ng mga reklamong tinatanggap ng PPCRV o yung Parish Pastoral Council for Responsible Voting hinggil sa umunoy overvoting. Ayon kay PPCRV spokesperson Ana De Villa Singson, may mga tumatawag sa kanila gaya ng mag-ina na nagsabing 4 lang na senador ang kanilang ibinoto, ngunit 8 ang lumabas sa resibo. Sa ilang beses nang ginawa ang automated election, ngayon lamang dumami ang reklamo sa umunoy overvoting. Paliwanag ni Ms. Singson, hindi nila masabi sa ngayon na may problema sa makina dahil kailangan nilang makita ang aktual na balota. Ito ay sa isa sa gawang Random Manual Audit o RMA pagkatapos na ng halalan. Mahalaga na makita ang totoong boto sa balota at kung binilang ba ito ng tama ng makina. Narito si PPCRV spokesperson Ana De Villa Singson. Is there a pattern in a particular polling center? No. But it seems yung mga tawag namin so far, iba-ibang location. Now, of course, I will have to tell you, we cannot say, we cannot assess kung tama ba or mali yung makina. And I have to be very clear, we cannot assess kung tama or mali ang makina because hindi natin nakita ang balot. Hindi natin alam kung ano mga markings sa balot. That's why I think the random manual audit is going to be very important to tell us if the machines are really counting properly, especially given the fact that mukhang marami-rami na ang nagre-report ng same issue. Si Ms. Ana De Villa Singson, ang spokesperson ng PPCRV. Nakarating na din sa PPCRV ang mga reports ng karahasan gaya sa Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte, nagkapalit na balota nagkapalit na balota sa isang presinto sa Misamis kaya't hindi mabasa ng makina, ngunit nagkapalit ito ng tama ay naayos na rin ang nasabing problema. Raymond. Para sa desisyon 2025, ito si Raymond. Kanina may isa tayong kasamaan sa trabaho na nag-blot siya ng shade ng kanyang piniling kongresista. Pero yung pagkakablat niya nung shade doon sa kanyang binilugang shade bilog sa balota, nag-reflect doon sa likod ng kanyang balota dahil sabi nga medyo manipis yung papel. So bumoto uli siya ng isa pang ng party list naman. Nung shade niya yung party list, nung ipasok na niya sa ACM yung kanyang balota, nag-overvote siya. Dahil nag-reflect yung unang blinat niya doon sa harapan, doon sa likuran ng papel. So parang tumagos yung pagkaka-shade nung marker doon sa likuran ng papel. Kaya pagdating sa party list, nag-double vote siya. Yun ang sinasabi. Yun na nga yung sinasabi ng PPCRV ni Ms. Ana De Villa Singson kanina, na kailangan ko yung mga reklamo ng overvoting, kailangan maiparating ito sa tamang channel at ito yung kanilang pag-aaralan kapag nagsagawa sila ng random manual audit dahil kailangan magtugma yung balota doon sa binilang ng makina. Okay, maraming salamat Raymond Dadpaas. Mula dito sa headquarters dito sa Operation Center ngayon ng PPCRV dito sa Sampaloc, Maynila para sa desisyon 2025. Dito si RH28 Raymond Dadpaas, muna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Desisyon 2025. Maraming salamat RH number 28 Raymond Dadpaas. Eto, may isa pang balita dahil unti-unti na naiibsan yung init ng panahon. Rocky?
Naku, ito yung pinagkukwentuhan natin kanina na mainit yung panahon tapos biglang umuulan na. Ilang mga botante sa Barangay Santa Cruz, Makati F. Benitez School inabutan na ng ulan sa pila. Narito si Justin Villegas ng DZRH Operation Tulong. Justin, pasok. Ayun, at magandang hapon. At sabi pa sa mo ay inabot ng ulan. So, nandito tayo sa Barangay Santa Cruz, Makati at Yagi Corner Pagaro. At dito makikita natin na ang ating mga kababayan ay talagang excited bumoto sa Paralang Elementaryang F. Benitez para lungsod ng Makati. So dito, dadaanan natin itong area na ito. So mapasok sana tayo at nakita natin. So nakita naman natin sa video ay talagang ang taas ng araw. Tapos yung mga tao, pahaba yung pila. So iniiwasan dito kasi may mga mag-laps. Pati natatanda, ginawa natin dito. Hindi pa muna tayo kayo sa pag-report. Ilalalayan na rin po natin bilang isang parte ng operation tulong ay hinahatid natin yung matatanda sa loob. At mamaya konti biglang bumuhos ang ulan. Pagpula ng ulan. At tapos namin sinantaran ko. So, sa mga ibang bahagi naman ng katulad na daan natin sa San Isidro, sa Barangay San Isidro para National High School, ay maayos naman. Doon sa kalsada, along the street, ay naglagay sila ng mahabang tolda at talaga may coordination doon sa barangay o sino man mga coordinator na talaga nagtayo ng tent. At the same time, pag-ikot natin sa Barangay Valenzuela, dito sa bahagi ng Makati, so, sa Valenzuela Sports Complex, ay talagang meron din sila mga tolda. So, samantalang itong nadaanan natin sa bahagi ng Barangay Santa Cruz, talagang ipag-sapalaran ng ating mga kababayan, kung makaboto lang, talagang iba nagre-reklamo. At yung iba naman ay talagang hindi na kinaya at natuloy na. So Justin, dyan sa pag-ikot mo sa area ng Makati, halos sa buong area ng Makati nakakaranas na ng pagulan? Alat lang dito sa bahagi ng Makati. At ito nga, kapag magsak ng ulan, mga ilang minuto, tuyo ka agad yung kalsada. Dahil nga, sobrang init. Nagsugal at lalo nagbigay ng alistangan na ito ay makakasama sa ating mga kababayan. Pag naamoy mo yung amoy kalsada, talagang sasakit yung ilong mo, sigura mo. Magkakaroon ka na tawag dyan? Balisingsoy? Ano? Balisawsaw. Balisawsaw. Mababalisaw-saw ka. Yun naman yung kapag umupo ka sa upuan na mainit. Ako mismo Mas lumamig. Experience ko pag baba ko ng motor yung amoy talagang tiniksik ko sa ilong ko para ako nahatsing para biglang nagkaroon ng temperature change do sa allergy. So how much more yung ating mga kababayan talagang eager bumoto pero nakabilad sa tsaka mas lalong iinit kapag yung ganyan na hindi nagtuloy-tuloy yung ulan. Nako, yung singaw, yan yung lalabas. Alimuong. Yan, makakaranas kayo ng alimuong. Yung alimuong. Oo. Yung alipunga, iba naman yun. Alimuong lang yan. Yung alipunga Makati yun. Ito, alimuong pa lang. Okay. Maraming salamat, Justin, sa mga yung pag-ikot dyan sa area ng Makati. At sana, makarinig kami ng kung ano mga development na makikita mo. Baka mamaya bumaha. Maraming lugar dyan mabababa na bahain dyan sa Makati. Sa ngayon, bakit tayo sa District 2, sa ibang bahagi pa ng tira sa Makati, yung Nuevo Viejo, Katikaysa, ng poblasyon, at atin din papasabahan. So, samantala, yun muna para sa desisyon, Secretary Park, Justin Villegas sa Operation Tulong, magbangis, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Desisyon 2025. Ganyan po kakomprehensibo ang ating coverage dahil kahit alimuong, babantayan natin yan. Totoo. Akala ko balisaw-saw. Balisaw-saw pag naupo ka sa mainit. Balisaw-saw. Meron pa balingoy-ngoy kapag naman nagdudugo ang ilong, di ba? Nosebleed. Grabe na talaga itong mga nararamdaman natin ngayon. Halo-halo na. Excited ang lahat tayo. Medyo mataas ang enerhiya dahil ilang oras na lamang malalaman na natin kung sino ang mga magwawagit mananalo
Partong ano, no? Parang, Miss Universe. pala. Miss Diba? Universe. Malalaman na natin kung sino ang mga tatanghaling mga lingkod bayan dito nga sa ating ginawang Desisyon 2025. Oras sa buong Pilipinas, ganap ng 36 na minuto, makalipas po ang 3 ng hapon. Ang oras na yan ay Maiinit na istorya aming ihahatid. Pinaka-latest na istorya aming dala-dala. Kasama ang buong puwersa ng DZRH News. Para sa Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. At nagpapatuloy po ang Desisyon 2025 special coverage ng DZRH, katuwang ang mga radio station at mga social media pages ng ating pong mga sister stations ng Love Radio at ng Yes FM. At syempre kasama rin ang mga stations ng Easy Rock, Radyo Natin Networks at ng Action Radio. Yan, so... Maraming may salamat. mga ano ba? Nandito kami. May mga gusto ba kayong ipaalala? Hindi. Mga gusto makita sa mga leader, future leader natin. Ay, madami. Lalo na senador. Eto, gusto natin ng hindi tayo nainitan pag bumoto. Kailangan natin ng senador na gustong magsulong ng carbon ng cut, pagpigil sa carbon emission ng mga manufacturing For companies. sustainability, Para sa- di ba? Oo, Yung sa- environment friendly. Mother nature natin. Oo, diba? Oo. Gusto nyo ng pagbabago, ayaw nyong mainit bumoto, hayan ang hanapin yung mga senador. Pro-technology. Yun. Yung Totoo. advancement, lalo-lalo na para sa mga ganito. Tsaka ang ganda kasi, di ba yun nga, nakikita natin yung mga nakakatanda natin. Pinipili talaga nilang bumoto. So, yung dun sa mga, sa younger generation, I guess. So, kung yung mga matatanda, ganado pang bumoto, dapat tayo din. Ay, oo. Lalong-lalo, di ba? Lalo Huwag na yung mga sasayangin bata. yung Oo. pagkakataon na pwede ka naman makaboto. Huwag kayong mamili dahil sa meron kayong kinita mula sa kanila. Ay, oo. Ano naman yung 2,000? Lalong-lalo na huwag nyong gagamitin pagkakataon na kuhanin yung ibinibigay nila. Dahil yan may kapalit. Totoo. Darating ang panahon, hindi man ngayon. Ngayon magsasaya yan. Magsasaya kayo. Dahil nanalo yung sinuportahan nyo. Pero darating ang panahon, babawiin yan sa inyo. O, kagaya na lamang nito, may paalala ang COMELEC. Megan? Ayan, ako ang COMELEC Albay po, no, ay hinikayat naman ng mga botante na magsampa po ng kaso laban sa vote buying. Yan. Which is dapat nga ata lahat tayo, di ba? Oo, Kapag dapat. ka-aware tayo, i-ano natin yan, kumbaga ilaban natin yan. Ito ang ulat mula kay Arlene Manyaol, 107.7 Radyo Natin, Tabaco City. Pasok, Arlene. Yes, Diyos marhay na hapon. Ika nga sa ng COMELEC, kumasok kayo. Ito ang tilahamon ni Albay Provincial Election Supervisor, Attorney Maria Aurea Bubunaw, sa mga albayano kaugnay ito ng vote buying issue dito sa lalawigan. Ikinalungkot ng opisyal na napakaraming botante ang matatapang na nagpahayag ng vote buying sa social media at tila inaakusahan pa ang komisyon na walang ginagawa hinggil sa usapin, gayong lantara na ang mga ito na inalalathala sa SOCMED. Arlene. Kay Attorney Arlene, oo. Magkano ba bigayan? Dito sa Albay, pumapalo sa 3,000 hanggang 10,000 pesos ang bigayan ng magkakatunggaling gobernador at 10,000? congressman. 1,000 hanggang 5,000 sa mayor at mababa naman sa ibang mga posisyon. Sabi nga ng karamihan, ang pera ay narito ngayon sa Albay. Aha. Yun lang nakakasama ng loob, no? Na lantaran, parang normal na lang siyang gawin. Pero dapat tama yung paalala ng Commission on Elections na dapat sampahan ng kaso itong mga to na nanggagapang. Yun ang termino dyan, di ba? Nanggagapang. Yes. Kung sa Bicol, kamang. Kamang. Kanta, oo, gapangan na, kamangan na ang tawag dito sa dialect namin. Kaya ang hashtag kamangan portion ang tawag dito sa Albay. Pero ikinaiinis ito ng COMELEC Albay dahil sa national ang lumalabas ang imahe ng Albay na wala kami aniyang ginagawa. Pero sabi nga namin, saan kami kukuha
saan kami magsisimula. Gayon nang wala namang nag-i-initiate na magreklamo, magsampa ng formal na reklamo para mabigyan naman ng aral. Ito yung mga nasasangkot sa vote buying. Pero hamon nga naman ng iba, sino ba ang may lakas ng loob na pumasok, gayong nakatanggap ka ng ganong kalaki? Sino ba yung yan din ang paano nila mapuproteksyonan din ang kanilang sarili at ano rin ang mangyayari sa kanila kung sila mismo ang mag-initiate ng gayong reklamo laban sa mga makapangyarihang kandidato dito sa lalawigan. So, tinatansya, pero sabi ng COMELEC, wala, kung aakusahan kami na wala kaming ginagawa. Kayo bang mga albayano, may ginagawa rin ba kayo? Sabi nga ng aming supervisor, ano rin ang inyong ginagawa? So, yun ang malaking katanungan din. Pero sabi nga malalaman yan ang dahil naman ng iba. Arlene, tama. Ito ang tatandaan ng mga albayanon. Kung ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapatid, ay siya rin ginagawa mo sa akin. Sanang reflection dyan. Sabi nga naman na malalaman mamaya kung e-epekto ba yung malaking bigayan or yung maliit na nagbigay. Yun naman ang laban ng iba. Kasi sabi naman nila, tanggapin ang pera, iboto kung sino ang gusto nyo. So, yan muna ang balita. Ako po si Masay, Arlene Morales Manyaol ng radyo natin Tabaco City para sa Desisyon 2025. Naguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Desisyon 2025. Maraming salamat Arlene Manyaol ng radyo natin. Ikulong. Yan, dapat ang mga nasa likod ng vote buying ikulong. Dahil kung halimbawa binayaran ka ng 400 pesos, kung susumahin mo sa loob ng isang taon, para kang nabili ng 1 peso and 20 cents sa isang araw. Sa isang araw. Diba? Ganun ka na ba nabibili, di ba? Diba parang yun na yung halaga ng dignidad. At yung 400 na ikinapital niya, mababawi niya yan, napakadali. Saan mo yung babawiin? Sa social services. Imbis na meron silang ibibiling gamot na dadalhin sa center, ay hindi nila ibibigay yung gamot. Ay, di ba, kumita kayo? Di ba? Kumita kayo, di ba, nung eleksyon? O ba't kayo manghihingi ng gamot ngayon? Di ba? So, may bawi yan. At tinanggap mo, tinatronize mo yung ganyang klase ng kandidato, dapat dyan makulong. Pero speaking of kulong, eto, Rocky. Ay, eto, yung mga PDLs natin, no? 70 PDL sa Olongapo City District Jail nakaboto ngayong halalan. Pakinggan natin, RH37 Danny Comilang, pasok. Nasa 70 person deprived of liberty PDL ang bumoto sa Olongapo City District Jail ngayong Mayo 12, 2025 bilang bahagi ito ng itinakdang proseso ng pagboto para sa mga nakakulong. Ayon dito kay Jail Superintendent John Teddy Madria, ang mga PDL na bumoto ay mula ito sa iba't ibang barangay ng Olongapo City. Pinakamarami sa mga ito ay mula sa Barangay Barreto na umabot sa 60 katao mula sa iba't ibang polling precinct sa loob ng kulungan. Sinabi ni Superintendent Madria na naging maayos at mapayapa ang proseso ng pagboto sa tulong ng Commission on Election COMELEC at Bureau of Jail Management Penology BJMP. Mahigpit ang ipinatupad ang mga health at city protocol para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng kalahok. Samantala, dahil sa sobrang init ng panahon at haba ng pila, isang babaeng butante mula sa Barangay Barreto ang nawala ng malay habang nakapila sa kanyang polling precinct sa Barreto 1 Elementary School. Kaagad na responde ang mga rescue upang bigyan ito ng paunang lunas bago dalhin sa pinakalapit na pagamutan. Para sa Desisyon 2025, Danny Comilang, RH37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Desisyon 2025. DJ Rocky and DJ Megan, tignan mo kahit na mga PDL binibigyan ng pagkakataon na bumalik doon sa kanilang pinagmulan para sila makapag-participate sa malayang halalan. Although sila ay nakakulong,
yung kalayaan ng kanilang karapatan para mamili ng mga leader nandun pa rin. Totoo. Parang homecoming. Eto, kagaya nito. Eto, ako nababasa nito ha. Kasi dito ako sa eskwela na to unang bumoto. Aba, anong taon yan? That was 1990 plus. Naku, nalalaman ng edad ni Sherwin Bata Alfan. Pero eto nga, botohan sa Tansa Elementary School dyan sa Nabotas. Dyan ako unang-unang bumoto. At ano yun, panahon pa nila, ano yun, Rocco pa yata? O, presidential. Unang election ko, presidential. Diyan sa Tansa Elementary School sa Nabotas, nananatili daw mapayapa, aberya sa voting express lane, iniimbestigahan, ibabalita yan ni ni DZRH TV correspondent Arnold Herrera. Arnold, magandang hapon. Magandang hapon po, Sherwin, and kasama rin si DJ Racketera and DJ Sexy Man. Sa kabila ng mainit na panahon, nananatiling mapayapa ang botohan ngayon sa Tansa Elementary School sa lungsod ng Nabotas. Sa aking panayam kina Police Lieutenant Carlos Chu, Deputy Commander, at Police Staff Sergeant Willer Magbato, generally peaceful kung may tuturing ang nagpapatuloy na eleksyon dito sa Barangay Tansa 1. Ayon naman kay Maria Lisa Javier, poll watcher mula sa PPCRD, mas maginhawa ang eleksyon ngayong taon dahil hinati na ang mga presinto ng dalawang barangay. Ang isa ay dito sa Tansa Elementary School, habang ang isa naman ay sa Tansa National High School. Sa pagmamonitor nila ng kapulisan, wala namang naitatalang insidente ng vote buying. Dahil na rin sa wala naman daw umanong kalaban ng mga kandidato at karamihan sa mga tumatakbong konsehal ay sila-sila pa rin naman, tulad ng mga nagdaang halalan. Gayunman, ayon kay Crisanta Razon, PPCRD Coordinator ng Santa Cruz Parish, may kasalukuyang iniimbestigahan na insidente ang PPCRD kung saan isang senior citizen ang hindi pa rin nakakaboto dahil hindi umano mahanap ang kanyang authorization letter para sana ibaba ang balota mula sa ikalawang palapag ng paaralan at hindi inaalis ang posibilidad na baka naibigay sa iba ang botante, ang papeles o ang papel na para sana sa naturang senior citizen. Pagpatak pa lamang ng alas 5 kaninang umaga ay dagsa ng mga senior citizen at persons with disability para sa priority voting. Bagamat may mangilan-ngilan pa rin patuloy ang pagboto hanggang ngayong hapon. Ayon naman sa mga medic na nakausap ko rito kanina, may isang ginang na hindi nakaboto ang inatake ng high blood bago ang kanyang pagboto, kaya naman agad itong inasistihan papunta sa ospital ng Nabotas. Samantala nakaantabay ang puwersa ng pulisya, Bureau of Fire Protection at ng ilang mga tricycle drivers na nag-aalok ng libreng sakay para sa mga habol pa sa botohan mamayang gabi. Balik sa Sherwin. Maraming salamat, Arnold Herrera. Arnold, yung mga kababayan natin dyan sa Tansa Nabotas, maayos naman yung lagay ng kanilang pagboto kanina. Actually, nung bumisita ko kanina, Sir Sherwin, maluwag yung mga presinto natin. Tapos, nagkataon din na medyo mahangin. So, hindi masyadong mainit yung ulo ng ating mga botante na nakapila. Tapos, may kilin lang din talaga yung mga pila. Malilim din. Talagang nakaantabay yung ating mga medic, ang PPCRV at iba pang mga volunteers. Kaya naman, ligtas at maayos ang pagpasok ng mga botante ay maging ang kanilang paglabas sa kanilang mga presinto. Dapat lang kasi dyan ako unang bumoto. Okay. Maraming salamat, Arnold Herrera. Maraming salamat. Balik sa iyo, Sherwin. Ako pa si Arnold Herrera para sa DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Desisyon 2025. Alam nyo, Rocky and Megan, as the time takes at medyo malapit na, pumasok na sa 3 oras bago mag alas 7, bago magsara ang mga polling precinct. Ano nga mga gusto nyo nga ihabilin sa ating mga kababayan? Last words. Last words may last words tayo dito. Naku, ang sa akin lang, wag iboto yung tama, yung sa tingin yung tamang gagampanan yung trabaho nila. Kasi parang hiring lang yan, di ba? Yes. Kukuha ka nung alam yung gagawin niya. So yun lang naman. Tsaka pagka kinuha niyo, pagka binibenta niyo yung boto niyo, dami ko kasing nakitang vote buying ganito, ganyan, di ba? Pag binenta niyo po yung boto niyo, ngayon lang kayo busog, panandalian yan. In the long run, paano na, di ba? Kayo rin ang kawawa. Oo, totoo yan. So, ayun lang, bumoto tayo ng tama. Alam nyo na yan, malalaki na kayong lahat. Tama. Oo. Matatanda na kayo, alam nyo na dapat yung dapat yung gawin. Maraming salamat, DJ Megan. And ikaw, DJ Rocky? Nasampulan na kasi ako ng magagaling lang sa salita. Kaya dapat, doon na tayo. Hugot? Oo, kaya dapat doon na tayo sa mga magagaling, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kumbaga, meron talagang reforma para sa mga tao, may gawa talaga. Kumbaga, kung hindi pa huli ang lahat, para sa mga boboto pa lamang dyan, no? Kung kaya nyo pang mag-research, kaya nyo pang
ayusin, fortify yung listahan ng iboboto ninyo, then go ahead. Tsaka para sa mga kakatapos lamang bumoto, utang na loob, no? Hindi pa po tapos ang liquor ban. Wala mo nang inom. Oo, wala mo nang Wala mo inom. na. Kasi si Sherwin Batal para baka magyayato. Pero bukas. Sarado mga Kaya nga. sarado mga bar. Sarado. So ano na to, bukas pa pwedeng mag-inom. I think Oo. yun. Kasi according dito sa Comelec, May 11 to 12 ang liquor ban. So bawal ang pagbenta, pagbigay, pag-alok, pagbili, paghatid o pag-inom Pati ng pala alak pag-alok. saan man sa Pilipinas. Huwag ka mag-aalok, Hindi ako bawal nag-aalok yan. No? sa'yo. Hindi ako nag-aalok sa inyo, Pero, Megan at Sherwin. Maraming salamat DJ Rocky. Sa atin naman sa punto natin na ito pong halalang ito ipinagkalob sa atin to bilang isang karapatan. At dahil karapatan mo ito, sana maging matalino ka sa pagpili ng iyong magiging leader. Itong magiging leader mo, makakasama mo ng 6 na taon. Dapat tong magiging leader mo, pwede mong lapitan, pwede mong 90% ng populasyon natin naghihirap at mahirap. So, ito yung pagkakataon na maglukluk ka ng tama para sa ikagiginhawa ng sarili mo at ikaaangat ng kabuhayan ng mas nakararaming populasyon natin. Huwag lang nating sayangin yung pagkakataon na ito at yung oras na, alam nyo, sa haba ng panahon, ilang eleksyon na yung kinover ko, ang sinasabi ng mga tao, ganun at ganun pa rin yung mga namumuno, paulit-ulit lamang, walang pinagbabago. Pero nasa kamay po ninyo ang lahat ng paraan para mabago pa ang inyong kapalaran, lalo na ang kinabukasan ng bansang ito. Sa ngalan po ng buong puwersa ng DZRH at ang inyong mga nakasama mula sa Love Radio, ang napakaganda Miss Rocky Terra. Salamat, Sherwin, at sa DZRH. At syempre mula naman sa Yes FM, ang napakaganda rin ko, equally beautiful, si Miss Sexy Megan. Maraming salamat. Sir Sherwin, thank you very much. At sa ngalan po ng buong puwersa ng DZRH at ng MBC Media Group at lahat ng mga istasyon na nag-participate sa ating coverage, magpapatuloy po ang ating pagbabantay sa Desisyon 2025 dahil malapit nang malaman ang resulta ng ating halalan. Oras sa buong Pilipinas, impunto 4:00 ng hapon.